Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mga kaibigan, patuloy yung inoobserbahan ang pagiging isip bata nitong kasalukuyang Vice Presidente nyo na si Sara Duterte. Kung matatandaan nyo po, mga mahal, kung taga-subaybay kahapon, ang tinalakay po natin ay tinawag na dating Senador Antonio Trillanes na may tupak at isip bata ang pag-iisip nitong kasalukuyang Vice Presidente nyo ni si Sara Duterte. Lumawak ng lumawak ho, mga kaibigan. Ang akala ko ho, ang nagsasabi lang ay si dating Senador Trillanes na may tupak at isip bata. Ang kasalukuyang Vice Presidente na si Sara Duterte, subalit ngayon ho, lumawak ho. Napakadami ho ang nag-obserba. Napakadami ang nagbigay ng kanilang sentimento, public opinion. Taong bayan, naniniwala ho sila na may tupak at isip bata itong kasalukuyang Vice Presidente nyo. Ilang congressman, ilang naninilbihan sa ating pamahalaan ay nagbigay na rin ho ng komento na itong si Sara Duterte ay isip bata, mga kaibigan, na hindi fit na manungkulan, walang kapasidad ang pag-iisip na manungkulan di umano sa ating Republika ng Pilipinas. Naku po, mga kaibigan, nanday lang ho marami ho silang batayan noong paman. Ba't lumala ho ng lumala at napansin ng taong bayan, ilang mga congressman, ilang nanunungkulan sa gobyerno na hindi na ho maganda ang galawan nitong si Sara Duterte dahil wala hong rekado, walang sustansya. Ang anumang mga rason o pinaglalaban niya dito ho sa issue ng pagbabawas ng security sa kanya, mga kaibigan. Naku po, muli po ihingin ko ang inyong panig. Mga mahal kong taga-subaybay, naniniwala po ba kayo dito sa kumakalat sa social media na hindi karapat-dapat magsilbi at mag-resign na bilang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas itong si Sara Duterte dahil siya ay isip bata, mga kaibigan? Hindi ako may sabi. Napakarami ho ang may sabi, mga kaibigan. Unang-una, taong bayan. Pangalawa, mga ilang congressman, mga ilang nanunungkulan diyan ho sa ating Republika ng Pilipinas. Mantakin mo, napakadami ho ng security niya. Subalit umiiyak ho at hindi mo alam kung ano ang pinaglalaban nito. Kaya nga sinasabi na isip bata. Dahil alam naman niya na napakarami na security niya, binawasan lang ho, at nasa ganun ho, ay lahat ng sobra ho ay pangit, mga kaibigan. Tapos mantakin mo, parang bata ho na nagmamaktol. Naalala niyo po ba? Like for example, halimbawa may anak kayo. Mayroong bata o bata na kasama na may gustong bilhin. Subalit o sinama niyo sa isang lugar o isang mall. Tinuro ng bata na may gustong bilhin, subalit hindi ho nabili. Ay yung bata ho ay gumulong sa lupa at sige ang kaiiyak, mga kaibigan. Kaya ko po nabanggitin yun. Ganyan ho ang pinapakitang attitude nitong kasalukuyang Vice Presidente nyo ni si Sara Duterte, na parang bata, hindi na pa nanday lang ho sa security na nagbabantay sa kanya, binawasan ho dahil sobrang dami na, mga kaibigan. Ay biglang nag-iyak, pagulong-gulong, walang katitigil ng kangangawa at binabaligtad ho ang pangyayari, na pinalalabas niya na masama ang imahe sa pamumuno
ng nitong hipe ng ating kapulisan. Binabaliktad doon ang pangyayari. Ay mahiya ka naman sa balat mo. Sa Radyo 30. Taong bayan ang nagpapasweldo. Sa lahat ho na nagbibigay ng seguridad sa iyo, na sandabakbak, napakarami. But hindi ho karapat-dapat at hindi ka deserve. Ika nga po'y ang mga nagsisilbi sa iyo ay dapat bawasan. Ay dapat nga kung susundin. Kung ako ho, ay ito isang karapatan ko magbigay ng public opinion. Kung ako ang masusunod, dapat barangay tanod na lang ang iisyu sa iyo at magbantay. Sa bagay, walang papayag na barangay tanod na magbantay sa iyo. Dahil sa baka madamay pa sa mga galawan mo na isip bata. Mga kaibigan, isang public opinion ko yan. Karapatan ko na magbigay ng public opinion. Para sa akin po, inuulit ko. Pwede ba isyuhan niyo po ito ng karagdagan ng barangay tanod? Para ika nga po magbantay. Kung mapapansin niyo po, tingnan natin dito. May record ako dito. May mga nakaraang vice presidente ho, ay hindi naman ganito kalaki. Ang volume ng ganito karami ang nagbabantay sa isang vice presidente. Unahin po natin dito. Kaya kabayang Noli de Castro, ilan lang po ang nagbabantay sa kanya? Ay anim na PNP. Itong si Binay, ilan lang po? Mayroon po siyang 5 na PNP na nagbabantay. Dito kay Vice Presidente na si Lene Robredo, mayroon po siyang 20 na PNP na ika nga po yung nagbabantay sa kanyang seguridad. At itong huli, ang Vice Presidente nyo, si Sara Duterte, 365. Gaano kadami ho yan? Ay pare-pareho naman kayong Vice Presidente. Ay napakalaki ho na ang pagkakaiba. Nabawasan na ho yan Subalit, grabing dami pa rin. 365. Dati ay inaabot ng 500 plus. Ngayon, nabawasan, naging 365. Samantalang yung nakaraang Vice Presidente, ulitin ko, Noli de Castro, 6. Binay, 5. Dito kay Vice Presidente Lini, 20. At ito ang huli, 365. Hindi pa niya matanggap. Ganyan ho, kapag isip bata nga, mga kaibigan. Kaya, mapapansin niyo, itong kampo nila, lalo na itong mga didishit vlogger, lalong-lalo na itong tatay niya, si Digong, mga kapatid, itong Vice Presidente, o buong Duterte, ang hilig hong makipaglaban ng walang pinaglalaban. Ang hilig hong makipaglaban na walang sustansya ang pinaglalaban, datapuat sa puntong iyan. Lalo hong nasisira ang kanilang pagkatao sa kanilang mga galawan. Mga kaibigan, sa puntong ito, napakadami ho ang nagbigay ng kanilang opinion dito. Dito nga ayon kay San Jose del Monte City, Representative Florida. Abang sabi niya, babasahin ko nga. Sandali lang bago tayo magtapos. Eto, sabi niya. Sino bang may sabi nito? Representative Robles kay BP Sara, parang bata. Nandiyan Sabi niya, bago tayo magtapos. Ayon kay San Jose del Monte City, Representative Florida, Reda Robes, mga childish tantrums lamang ang mga reklamo ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pagbawi ng Philippine National Police ng kanyang 75 member ng security details. Hindi ko na babasahin niyo ba, napakadami na nagbibigay ng kanilang public opinion na against. Hindi tama ang ginagawa na parang isang bata itong si Sara Duterte. Paano pa? Kung ito ay magiging presidente, kung sakaling tamain, alam ko naman, dito tatamain, mga kaibigan. Saka natin talakayan yan. Medyo malayo pang eleksyon. But tandaan po natin ang mga galawan, importanteng mahalaga. Na malaman po natin ang mga galawan ng ganitong tao na naninilbihan sa ating Republika ng Pilipinas. Sana po hindi na maulit ito. Maraming nabudol di ba? Mga kaibigan, alam ko nakuha nyo ang gusto kong ipunto.
mga kaibigan, kalat na kalat sa social media, ang pagiging isip bata, hindi na kailangang manilbihan pa ito ng pagiging vice presidente dahil walang kapasidad di umano ang kanyang pag-iisip para protektahan ang ating Republika ng Pilipinas bilang tunay at tapat na manungkulan sa ating bansa. Muli po, maraming salamat. Isang like lang ho sa video na ito. Diyan sa comment section. And reaction. Huwag po kayong matakot magbigay ng anumang public opinion. At siyempre, sa lahat to, inaanyayahan ko po kayo, pakisupport din po ang aking Facebook page. At sa lahat to, nang hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Bye-bye. Palakpakan.